Good morning! Ito po muli ang apaadman ng templong alituan ng Bunting Agama. At nandito pa rin tayo sa Eva Beach. Makikita nyo sa aking lukuran. At nagising tayo ng alas 6 ng umaga. At marami-rami rin tayo nagawa. So, sa araw na to, papasyal daw kami ni Darcy. Kaya naligo na ako, nakabihis na. Papasyalan naman namin ay farmland kung saan ay magtatayo kami ng herbal garden, something like that. Mga herbal medicine garden na kukolektahin natin dito sa Hawaii para sa susunod na cohort ay magagamit din natin. Yun nga, natulog lang ako at pagkagising ko, may schedule na kagad tayo sa this coming September at October. So meron tayong tatlong venue ng training dito sa Talon by September, and then susunod ay sa Long Beach, California, and then sa San Francisco. At pagdating ng 2027 ay meron na rin tayo by April sa springtime dito sa America, New Jersey naman tayo, no? I think it was April, no? April siya ulit. At napakabilis talaga ng trabaho ni Darcy. But then bakit nga ba tayo nagmamadali? Hindi naman tayo sa nagmamadali, no? We are promoting hilot dito sa America para malaman nila, ipakilala natin sa mundo na meron din tayong healing tradition, healing arts and science, no? Ito nga yung hilot binabaylan practice, para naman pagdating sa ating bansa ay mas lalo nilang hanapin, lasapin ang katutubong gamotang Pilipino, hindi lang mula sa atin kundi sa ating mga kababayan. And we are trying to put here a knowledge, no, para invite din sila na mag-enroll sa ating bachelor's degree in ministry on indigenous Filipino healing arts and sciences. So talagang parang napupush tayo to move forward na ipatupad ang batas na kung saan nagsasabi na hindi lamang short courses kundi pati graduate at postgraduate course. So I'm so proud dahil kasi tinawag tayo ng mga ninuno, at nagpapasalamat ako dahil kasi pinagtiwalaan tayo na ipagkaloob sa atin ng mga diwata, ng mga ninuno natin, ng mga anito at ng engkanto ang kaalaman na ito, at ibahagi ito sa lahat ng tao sa buong mundo. Kasi ang hilot ay hindi lamang siya katutubo natin, no, katutubong gamotang Pilipino, kundi ito'y katutubong gamutan ng sangkatauhan, at yun po ang ating ibinabahagi. And I know, ayaw ko din namang i-encroach o kumbaga supilin ng ibang katutubong pamamaraan. But then kung ikukumpara mo, ay marami tayong pagkakahalin tulad. At bilang isang manggagamot, hindi lang tagapangalaga ng katawan ng tao, kundi tayo din ay tagapangalaga ng kalikasan. So mahaba pa ang oras natin. Nandito pa lang ako sa Eva Beach. Mamaya makikita natin kung saan tayo pupunta. So, hindi lang sa tayo at papunta tayo sa isang lugar na sa suprasayan tayo ni Captain, at andyan din si Captain, kasama natin yung isang lama at si Darcy ang naman na yan. So tingnan natin kung ano ang ipapakita na sa platform. Parang nasa kabundukan na tayo, mga kalay. Pero malayo pa ang ating destinasyon. Tapos sa kabila, bintana ay parang iisipin mo na sa Ilocos na kasi may windmill. Ayan mga kalay, nasa kabilang bahagi tayo ng isla at ipinasyal tayo ni Darcy dito sa isang farm na nire-renovate kasi naapektuhan sila ng baha. Kaya kung makikita nyo ang lupa ay tigang, but then kung iikot nakikita nyo yung mga bahay-bahay na ito, it is a Balinese temple dito sa Hawaii, at sinasaayos nila. At kung makikita mo yung mga puno nila ay parang familiar kasi lahat ay kilala natin sa Pilipinas at meron din silang kawayan. So dito lang muna tayo mga kalahi, hindi ko pa alam kung anong plano, but then we are here on the other side of the island. So siguro sa susunod dito ay dagat na ulit, no? So dagat sa dagat, pero nasa kabundukan tayo ngayon ulit.
Mga kalahi, hello mga kalahi, nare-recognize niyo ba ang halamang ito? Diba kamoting kahoy siya? Pero tignan nyo, kung itataas ko, may bulaklak siya. Meron ba talagang bulaklak ang kamoting kahoy? So first time ko lang nakakita. At parang iba yata kasi may bunga. May bunga ba? Hindi ko alam eh. So tingnan natin, kuhaan natin. At may bulaklak din. So first time sa aking buhay na makakita ng ganitong klaseng halaman, kamoting kahoy pero may bulaklak. So nasa bagong venue naman tayo. Sabi daw dito, ito ay lumang tubuhan or sugar cane factory ng Dole. So dito nagmula yung migration ng mga Pilipino. So dito talaga even doon sa lugar na pinuntahan natin, yung farm na yun ay dating pineapple farm ng Dole. So alam natin ang Dole ay napaka malaking brand ng pineapple at dito rin ay sugarcane. So pansin ko parang military base siya or whatever, dahil kasi bago kami pumasok ay may tawag doon, may mga sundalo or parang sa airport yata. Actually way back there kung makikita nyo mayroong lama, isang monk siya, Buddhist monk. Kasama natin siya si Jensen. So yun, pero ayun na, tinatawag na kami ni Sunny at Darcy dahil kasi dito pala. So magkakape muna daw kami. So I'll gonna wait for the lama to be here. So ayun siya, ang daming tao. So mga kalay, lumabas ako dyan at ito nakita ko sa napakagandang lugar, parang kawan ko, lumang tangke or whatever, water reservoir, but then ginawa nilang mga ganito. So it was so beautiful here, pero kakain muna kami. So may mga batteries, diba? Sabi ko na nga maganda yung lupa. So ito ay ayun, parang pottery workshop siya. And I don't know if this is toilet. So magta-toilet muna tayo, ha. So nandito tayo ngayon sa lupa nila Kristen. At tinatawag na nila ako, pero gagawa muna ako ng blessing ritual dito para dahil kasi panay castor oil at dumuhan. Sana mabuhay ang lugar dito. Napakagandang lugar. Ayan na mga kalay, at 2:27 na ng hapon at nagpababa ako kay Darcy dito sa may 7-Eleven. At ngayon ay naglalakad ako sa kalsada patungo sa Dalon Eva Beach, Honolulu, Hawaii. At pinasal tayo nila Darcy sa lupain nila Kirsten. Actually bago doon ay may yung farm nga na nakita natin, yung binaha siya, parang binebenta siya ngayon, and it was a good place. Gusto talaga nila makita sa akin kung magugustuhan ko. Ano naman magagawa ko kung gusto ko siya or kung hindi ko gusto. But then it was a perfect place kasi magkabilang dulo siya, malapit din siya sa karagatan, so on the other side of the island. And it was so big, no? 40 hectares. Ang daming mga puno, at yung mga puno ng sari-sari, may chiko, may langka, may avocado, may kaimito, may saging, may nyog, may bayabas, may guyabano, almost everything, no? Almost everything. Natuwa ako sa lugar na yun, at may mga Thai or Burmese or whatever, Balinese house na pwede natin palitan ng bahay kubo, no? Kung ako mag-iisip, siguro pwede natin siyang gawing Filipino village na may bahay kubo, may community, may tindahan, sari-sari store, tapos sa gabi may harana, at sa umaga naman may patintero, may laro ng Filipino Olympics, no? So it was my dream to have that community
at hindi ko alam kung ito'y matutupad dito sa ibang bansa, dito sa Hawaii, since marami namang Pilipino dito. And it was a best, I don't know kung ito na yung best, but let us pray kung ipagkakalob sa atin ng Panginoon, ng mga diwata, ng mga ninuno, na sana hindi natin din ma-offend yung mga indigenous people ng Hawaii. At alam ko naman, I want to work with them, at pareho ang kultura natin, kulturang Hawaii, kulturang Pinoy. I want to preserve them both, no? Sa kabila ng talamak na modernization, capitalization, commercialism, nalilimutan na ang identity natin bilang tao. And we want to have this intercultural exchange na matuto tayo sa isa't isa, bansang Pilipinas, bansang Amerika, o kaharian ng Hawaii, mas to be specific, no? Ganon din sa aming pamamasyal, kasama ko si yung Lama, monk ng Buddhism ng Tibet, no? Tibetan Lama na si Genshin, and he was a guest of Kirsten, yung hilit binabaylan natin dito sa Eva Beach. And we are so happy na makita po ang mga makasama siya, dahil kasi nagkakaroon tayo ng cultural exchange of knowledge and wisdom. Historically, yung naming ceremony na ginagawa nila ay pareho lang din, dahil kasi sa kanila ang lahat daw ng mga batang isinisilang pinaprasan sa Lama, sa Holy Dalai Lama, at yun ang magbibigay ng pangalan, no? So ngayon din, ganoon din ang ginagawa natin. Nagkakaroon tayo ng Filipino names kasi nga parang nung nagkaroon siya ng interview dito sa Amerika para maging citizen, ay tinatanong ko anong pangalan niya, no? Kailangan daw magkaroon ng American name kasi mahirap bigkasin ang indigenous name nila. Pero tayo naman sa Pilipinas, itong Luntiang Agama, ay sinisikap natin ibalik muli ang ating identity na makilala tayo bilang Pilipino. Kasi ang pangalan natin more on Spanish names, like my real name, Rolando Gomez Comon, ay halatang Banyaga, Castilla, no? Hindi na natin makita yung indigenous name natin bilang Pilipino. At yun naman ang sinusulong natin sa Luntiang Agama. Siguro may isa pa tayong video para magpaalam. Hindi ko alam kung gaano kahaba to, but sandali lang, no? Wala kasi tayong client, but then we deserve a rest. At tomorrow, last day ng April 30, magpe-prepare na tayo ng mga ritual materials, and then May 1 sa gabi ay magsa-celebrate tayo ng ritual. So hanggang mamaya na lang po mga kalayo. Pagdating natin sa bahay, magpapaalam na tayo. Yan, oras natin ay 4:51. So nakarating tayo sa bahay, pero wala pa sila Darcy at Sunny, so walang isa technically, and then walang tubig. Ngayon parang naisip ko maglakad ulit, at ngayon pupunta ulit tayo dito sa, siguro mapasado yung pagdaan na ito, dinadaanan ko. Ito yung papuntang 7-Eleven. Pero lalagpas tayo doon, pupunta tayo ng Safeway, kasi meron akong naipon na $1,000 at gusto ko itong ipadala sa Pilipinas sa account ko din, no? Bukas ay 30th, I know bukas mag April 1, so bulin natin kung makakapasok siya sa aking go time para at least tumubo naman siya ng interest, no? And ito, naglalakad tayo papuntang Safeway, so tingnan natin. Lakad lang tayo kasi wala naman tayong sasakyan, and according sa lakad ay 30 minutes na paglalakad, so good luck sa atin, no? Sanay naman tayo maglakad-lakad at sakay naman tayong walang sasakyan. Compared sa Pilipinas, meron tricycle, may Grab, pero wala ako ditong app para magkaroon ng Grab car or Uber kasi wala namang Grab dito sa Honolulu. So lakad-lakad lang tayo, and then tipid rin sa gas yun, no? So kung kaya namang lakarin, bakit hindi? Nalakad ko nga yung ano tawag dyan, yung 7-Eleven, mga 15 minutes lang.
So malapit din siya para sa akin. Kasi compared sa Pilipinas, parang pasikot-sikot lang din, no? Na-appreciate ko maglakad dito sa Hawaii para mabawasan na rin yung tabako. Sa Pilipinas kasi, ayun, tamad tayo maglakad, mainit. At dito, hindi naman siya ganun kasi for dehado, alas 5 na ngayon, nagsasalita tayo. But then, kailangan lang ng sanay lang. So, ayun, nakikita ko na yung Fort Weaver Road. So, konting lakad pa tayo doon. Nakakita ako ng shortcut o ibang daan papunta sa Safeway, pero ayoko mag-take ng risk. So dito na lang sa alam ko, no? At para makabalik tayo ng 5:30 sa bahay ulit, no? Or kahit alas 6 makarating tayo. So enjoy lang. At pagbalik ko, tatapusin ko pala ang script ng ritual for May 1 para bukas, April 30 dito, May 1 na dyan sa Pilipinas, makapag-collect ng materials na gagamitin. Dahil sinabi ng Espiritu sa akin, kailangan kong mamulot ng mga bato sa tabing dagat. Then, kukuha din tayo ng tubig. Tapos, i-harvest natin yung mga bulaklak ng kalachuchi. Hindi nila naman para sa kinabukasan, holy na siya. So, guys, naglalakad ko. So, nakita na lang muna tayo mamaya ulit. Pag nandun ako sa Safeway, okay? So yan ang mga kalay, ito na yung gasolinahan at yung 7-Eleven at lalagpasan pa natin to. Siguro ito yung first time natin lalagpas ng 7-Eleven. Although nalagpasan na natin ang 7-Eleven nung pumunta tayo ng post office, but now kailangan ko magmadali kasi naka-walk ang traffic light. So maglakad tayo. So sige muna, sandali, lakad. At mamaya sa paglalakad natin ay makikita nyo, magugulat kayo, may malaking Pilipino tayong nakita dito sa Fort Weaver Road kung saan ay ikakarangal ng bawat Pilipino. So hinga muna ako, nasa Texaco na tayo at bubuksan ko ulit ang aking video pag nadaanan na natin siya. Lalagpasan pa natin ito. Ayan mga kalay, simula na magkaroon ng traffic build up sa Fort Weaver Road. Ay hindi nyo nakikita pero may mga sasakyan dumadaan. At ito yung paborito ng lahat na galing dito sa Amerika, ang actually ito yung Ewa Beach Shopping Center. So ganito ang mall at meron natutulog sa Ewa Beach. At ito siya isang homeless pero love ng mga Pilipino at love ng mga Kano ang McDonald's, no? So hindi pa siya yung sinasabi ko na malaking Pilipino dito sa Honolulu, Hawaii along Fort Weaver Road dahil hindi siya commercial establishment, hindi isa siyang simbahan. So kung isa siyang simbahan, ano kaya siya? So makikita niyo sa pagdaan natin, okay? Yan ang mga kalahit, naglalakad pa rin tayo sa Fort Weaver. Makikita niyo isang public storage at naglalakad na talaga ako, pero ikararangal natin bilang mga Pilipino ang masasaksihan natin gilid ng kalsada ay nakikita natin, siguro nakikita nyo na, ayan na mga kalay, ang kapilya ng Iglesia ni Cristo. Diba? Ang ganda ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. Kung paano nyo nakikita, kung kayo ay mga kapatid ng Iglesia ni Cristo, kung paano kayo sumasamba sa mga kapilya ninyo, ganon din ang kapilya na masasaksihan nyo sa ibang bansa, lalo na dito sa Fort Weaver. Halos parehas na kapilya sa atin. So nakaka-proud ang Iglesia ni Cristo, although Kristiyano siya, pero ito ay itinatag ng
mga Pilipino, Ika Felix Manalo at kanyang mga anak dito sa Fort River Road sa Ewa Beach, Honolulu, Hawaii. So, napakaganda ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. At ito kung ang nangangasiw at nagbabantay sa kapilya nito ay mga Pilipino, but then for sure nakaka-proud ang Iglesia ni Cristo. So litratuan natin siya. Yan. So tuloy-tuloy na tayo mga kalahi. Hindi yan ang ating pakay, pero nagpapasalamat ako sa mga kapatiran. Ito yung pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo, no? So yun yung nakakapagmalaki, nakaka-proud sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Oo, maraming ayaw sa kanila, pero maraming gusto rin sa kanila. At ang nakikita ko sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo ay ang pagkakaisa, hindi lang sa pananampalataya kundi sa pagpapanatili ng kaayusan ng kanilang sambahan, ang pagtutulungan ng bawat isa. Ito yung nakaka-proud. Sana no, ganun din sa atin sa Templong Kantuhan. Maliit lang na, kung tutusin, napakaliit lang natin, no? Napakaliit na simbahan natin, ilan lang tayo, at iba ay takot pa rin akapin ng ganap ang katutubong pananampalataya natin na hindi Kristyanismo. So marami pa rin sa atin, no? Okay lang na hindi naman kayo sa pilitan na umali sa Templong Kantuhan, pero yung pagkakaisa natin bilang Pilipino, napakita ng Iglesia ni Cristo kung gaano katibay ang ating paniniwala sa bawat isa. So sana yun ang ating maisulong kahit saan man sa mundo, basta Pilipino, iisa tayo. Ayan, nalagpasan natin ang Iglesia ni Cristo, nalagpasan na rin natin yung nalagpasan natin ng KFC. So ngayon, patuloy pa rin tayo naglalakad sa kahabaan ng Fort River Road papuntang Safeway, at umaasa tayo na mag-MoneyGram tayo, magpadala tayo ng pera sa Pilipinas para din sa ating ekonomiya. Pero ako din naman tatanggap ng perang yun. So tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad, at mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng Safeway. It's 5:14 in the afternoon at malapit na tayo sa Safeway. Ayan yung golf course. Ito ay subdivision. So konting lakad na lang, mararating na natin ang building ng Safeway. Actually, napupunta tayo dito sa pakaliwa, but then awan ko kung dapat natin gawin. I think I have to go to this place, no? So lakad lang tayong konti. Dito na, pagkatawid natin sa kalsadang ito, yan na ang Safeway, yung sali niya, yung building niya, pero hindi pa tayo nakakapasok. So we are here on the compound sa lupa natin. Bago tayo ng Safeway, so makikita nyo siya na hindi nakita kasi may puno, pero mamaya makikita nyo. Ito na. So yan na, makikita nyo ba? So yung Safeway. So dito daw merong I don't know kung ano meron. Ang hinahanap natin dito ay MoneyGram. Magpapadala tayo ng pera sa account ko. Meron ding Walgreens, Ross City Mill, Petco. May Panda ako nakikita. So parang tabi-tabing building. O yun, may Starbucks din dito. So parang grocery yata to. So ayan na, papasok na tayo talaga sa Safeway. I think Starbucks din nata to. So isang compound siya na merong ano. So ayan mga kalahi, papasok tayo dito. Ayan, ewan ko kung dito nga bang entrance. Hindi yata dito ang entrance. So dun yata ang entrance or here. Sige, patayin ko na muna, hindi ko alam kung saan. Ayan, nasa loob tayo ng Safeway. So grocery pala siya, pero hindi ko alam kung meron siya ditong MoneyGram or Western Union na pwedeng padalhan. I have to ask somebody here kung saan makakakita ng ganon. So
wala akong nakikita. Ako hindi mga groceries lang nandito. So magtatanong muna tayo. Ayan mga kalay, malapit na mag 5:30. Unfortunately, hindi tayo pinayagan na magkaroon o magpadala ng pera kasi kailangan pala magkaroon ng okay yung passport, kailangan talaga ng local number, ng American number para magkaroon ka ng transaction dito sa Amerika. At just so happen, hindi ko alam kung pwede ba ako magkaroon ng local American number. So yun ang hindi ko alam, pero alam ko dati sa American Express binigyan ako ng local US number dito sa California, pero hindi ko sinubukan, so hindi ko na lang pinush. Ngayon pabalik tayo kung saan tayo nagdaan. So lakad-lakad ulit tayo pauwi ng cottage natin. At least alam ko, nagkaroon ako ng information na ano ba ang dapat. So siguro next time na babalik ako dito at may isipan ko magpadala ng pera sa sarili ko o sa kanila man sa Pilipinas, yun na. So at least I think if I will have money, I think PayPal talaga ang maaasahan or any other money transfer. Pero itong sa Western Union hindi. At maganda ang sinabi ni Western Union representative, no, na ang batas ng Western Union apply kahit saan bansa sa buong mundo at hindi naglalagdag. Kasi sa atin, diba, parang kung anong pinadala mo may bawas na. So ang sabi niya dito, sila lang ang tumatanggap ng kaltas or kumbaga ng extra charge sa processing fee, nagbabayad ng tax according to the federal law dito sa United States. Kaya pag dumating na ang pera sa Pilipinas, wala na dapat kaltas. Pero unfortunately, ang nangyayari sa Pilipinas, yung Western Union dyan, kinakaltasan pa rin ang padala natin. So doble-doble ang bayad. So kunyari $1,000, hindi na $1,000 ang natatanggap ng mga Pilipino natin dyan sa Pilipinas, hindi, bawas na. But anyway, matagal na rin naman akong hindi na nag-Western Union at umaasa na lang sa padala sa PayPal, at umaayon naman ako na may processing fee, no? Yung nagpapadala ay may processing at tumatanggap, at pag kino-convert natin into pesos ay nagkakaroon ng bawas. So parang naunawaan ko yung ibang mga nasa Facebook na nagtatanong sa grupo na ano ang mga ATM na wala ng kaltas kasi napakadami. Pero wala tayong magagawa, Pinoy tayo, kinakaltasan tayo ng mga mayayaman. At kanina medyo nagalit din ako kay Lakay dahil parang sinasabi ako daw nagbabayad ng mga kuryente din ng mga miyembro ng Fortis na may hirap. Pero my God, hindi ko alam bakit ganon, bakit ganon. Parang nakakainis lang. Ikaw yung nagpapakahirap pero iba nakikinabang. Especially ngayon, halos isang buwan ako nasa labas ng Pilipinas, pero ang konsumo ng kuryente ko ay nasa 3,000. Hindi ko man lang napakinabangan yung kuryenteng iyon, pero napakalaki pa rin. So sabi nga nila kay baka mayroong nakikigamit, may nagja-jumper, hay, kailangan kong paayos. So gastos na naman yon, di ba? Tapos ako pa magbabayad ng kuryente ng iba. Ewan ko, masyado nang naaubuso tayo. Nakakaawa nila, guys. Naaawa ako sa mga tao, pero naawa naman kayo sa akin. Tignan mo, kung mayaman ba ako, ba't ako naglalakad lang? Gusto ko to, pero hindi ko gusto na abusuhin ako ninuman. Ayaw ko na pinagsasamantalan ako. Okay lang kung nire-rape nyo ako, joke lang yun ha. Pero di ba, pag nire-rape, pinagsamantalan, ibig sabihin hindi mo gusto ang mga bagay na nangyayari sa'yo, pero sa pilitan kang ginahasa. Parang wala kang karapatang tumanggi. Oo ka lang ng oo. Kahit hindi sexually, pero yung bagay na ginagawa sa'yo
na hindi mo gusto, nasisiyahan sila, parang pag nanakaw yun. Araw-araw tayong ninanakawan. Ninanakawan ng ating kapwa, ninanakawan tayo ng gobyerno. Ano pa? Ano pa mangyayari? Ano bang ninakaw ko sa inyo? Ano bang ninakaw natin sa kanila para gantihan tayo ng ganito? Wala. Siguro talaga ipagdasal na lang natin ang bawat isa. Ako iniisip ko nga naaabuso ko na ba ang mga tao dito? Ginusto ko ba ang mga bagay nito? Oo, nakakatulong sila sa akin in terms of paying my bills. Pero parang nakakahiya naman na yung perang nagagawa ko dito ay iba ang nakikinabang. Pwede naman tayong kumilos pwede tayong magtrabaho, pero wag naman abuso. Pwede ako magbigay, pero sapat lang. Tirahan niyo din ako, wag niyo akong ubusan. May pangangailangan din ako. Hindi niyo nga ako maisipan na apo kape muna apo pakain ay ewan ko na lang. Sige na, ang dami ko pang sinasabi. Lakad muna ako, focus muna ako sa paglalakad, at hanggang dito na lang muna. Mamaya pagdating ko mag-extra tayo. Ayan mga kalay, napagod tayo sa paglalakad, kaya umikot muna tayo dito sa KFC along Ewa Beach. At iba ang KFC nila dito mga kalay. Actually may hot and crispy sila sa Pilipinas at unlimited gravy, pero dito ito lang siya. Box ang kanilang chicken, pero ito ay may potato, tapos ito yung chicken nila. Ganun pa rin naman ang texture, pero iba pa rin yung sa Pilipinas. Siguro iba-iba talaga ang KFC sa buong mundo. At ngayon natikman ko ang KFC dito sa Hawaii. Ayan mga kalay, tapos na tayong kumain dito sa KFC at tumayo muna tayo bago tayo magkomento. Sa totoo, iba pa rin talaga ang sarap ng KFC sa Pilipinas compared dito. Sa totoo lang, baka hindi lang tayo sanay, but then nasa Amerika ang original, pero parang iba pa rin talaga ang panlasang Pinoy. Dahil ang panlasang Pinoy masarap, siyempre naman masarap talaga ang panlasang Pinoy. Hindi ko alam saan ako daraan. I think dito ako daraan. Hindi. Sige na, kahit saan akong dalhin ng daanan ito, basta't mahalaga makauwi tayo. Yun nga no, medyo matigas ang kanilang chicken. Wala silang kanin, tinapay lang. Potato. Walang potato wedges. So parang french fries siya, pero pahaba ang kanilang patatas na prinito, mantika, pero yung manok chicken wing siya. Sa ngipin ko, medyo nahihirapan akong kainin siya, pero sayang naman kung iiwan ko, tatapon ko. Naubos ko rin naman siya. At yun nga no, hindi siya, mapagmamalaki ko pa rin talaga na masarap ang KFC natin sa Pilipinas. Tapos yung gusto ng mga Pilipino, only gravy sa Pilipinas. Dito walang gravy, grabe lang, grabe. So konting lakad na lang, nadaanan na naman ulit natin ang kapila ng Iglesia ni Cristo. Nakita ko may mukhang pagsamba sila no, kaso hindi ako pwedeng dumalo. Hindi naman ako Iglesia ni Cristo, but then masaya ako mga Pilipino ay nandito. So uwi na tayo mga kalay. Ayan mga kalay, 6:28 na ng gabi. At nandito na tayo, dumaan na tayo ng Ewa Mart, bumili tayo ng tubig at malapit na tayo sa bahay natin. At kanina, paglagpas ng Iglesia ni Cristo, meron akong nakitang homeless, pulube. Nanghihingi siya ng yosi. So binigyan ko siya ng 2. Tinanong ko kung meron siyang lighter. Okay naman daw siya. Tapos parang humingi siya ng $1. Meron akong mga bariyang na ipon dito na hindi ko naman alam gamitin.
kaya binigay ko siya sa kanya. Nakita ko may itsura siya, malaking taong lalaki pero homeless siya. Parang pansin ko yung mga homeless dito, meron siyang kariton, so yun lang yung mga gamit nila at paggala-gala. So marami pa rin talaga, no? Parang sabi nila don't talk to strangers, pero ako naman nakikipag-usap sa mga strangers, sa foreigner nga kinakausap ko kahit di ko sila kilala. So anong ibig sabihin nun? Hindi sila strangers sa atin. Once upon a time in our past life, in our real life, ay magkakakilala tayo. We are all connected under God, no? Ayun nga, nakakalungkot dahil kasi sa simbahan ko siya nakita, kapila ng Iglesia ni Cristo. Maaring umaasa sila ng tulong din. Parang feeling ko kailangan lang nilang panimula. Pero ito na naman ako, di ba? Parang nasa ibang bansa ako, wala ako sa aking bahay, pero parang gusto ko rin tumulong. At ngayon parang hindi ko alam paano sila tutulungan, kundi sa maliit na bariyang naipon ko. Gusto ko man ibigay lahat ng perang nandito sa akin, pero hindi ko magagawa kasi nga may pangangailangan din tayo sa Pilipinas. Pare-pareho lang tayo. Parang maganda dito sa lugar na to, pero yung sitwasyon, ang laban, pare-pareho lang. I know, kailangan lang nila ng stepping stone para bumangon. Bigyan sila ng pagkakataon na makita nila paano ang buhay. But then kahit sabihin natin na nakatira sila sa kalsada, natutulog sa bangketa o kung saan man lilim, no? They are alive. Buhay sila. Andun yung biyaya ng Panginoon. Kailangan lang talaga nilang bumangon. Kailangan lang nila ng tungkuran, ng tuntungan para makaangat. Ano bang ginagawa natin dito? Bakit ba tayo nandito? Binibigyan natin ng pagkakataon yung may kaya to reconnect to our culture. Pero parang mayroon pang mas malalim na dapat tayong gawin na hindi ko alam eh. Sa sarili ko hindi ko alam kung paano tutulungan sila. May mga simbahan na rito. Ano bang ginagawa nila? Nangangaral ng pagmamahal ng Diyos, the love of God. Pero anong love kung nanakahon nila ang mga tao na pinapangaralan nila? Yung pagmumukha ay makasalanan, na madungis, marumi, pero hindi bibihisan, hindi papaliguan, hindi bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho, hanap buhay. Pero ngayon din kasi sa Pilipinas parang ang hirap din tumulong kasi aabusuhin ka. Kita nyo? Ay, nakikita nyo ba? Parang di yata. Ayun, kita nyo may bahaghari, may rainbow. I know there is hope. Sana meron ang pag-asa sa sanlibutan. Nakikita nyo ba? Diba? Napakaganda ng bahaghari ng rainbow. Dakilang bathala, ikaw ang may kapal, ang may likha, ang may-ari ng buong sasalukuban. Pinadpad mo ako dito sa bansang ito, sa isla na ito ng Hawaii, ng Oahu o Ahu, hindi ko po alam paano bigkasin, pero nasa Honolulu, Ewa Beach tayo. Buhos mo po ang biyaya at ipapala sa lahat ng nilalang na nabubuhay dito, sa mga nakikita at hindi nakikita. Tulungan niyo po ang lahat ng mga tao, lalo na yung nakilala ko na nakalimutan kong alamin ang kanyang pangalan, na makaahon sa buhay, na makatayo
na makatapak, makabangon upang ipagpatuloy ang laban ng buhay. I know this place is very good, maganda siya, wala ka namang nilikha na pangit, diba? Kami lang namimili kung anong klaseng buhay ang aming isabubuhay. While I'm here, it is my choice to come here to serve my fellow Filipino people, to remind them so that they may remember who they are. Hindi po membership ang aking kailangan, kundi ang maalala nila kung sino sila, na bahagi sila ng templong anituhan ng Luntiang Agama, na may kapangyarihan sila sa kanilang buhay. At ang kapangyarihan ito, ang huminga, ang kumilos, ang gumalaw, ang lumakad, pasulong, paatras kung kinakailangan, lumiko sa kaliwa, lumiko sa kanan. That is the direction kung saan tayo pupunta. At bawat lalakaran natin, may supresa ang Panginoon. Gawin nyo kaming karapat dapat sa biyayang ito. Make us worthy of the blessings that you are giving us every day, every single moment, every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, and every year. Malapit na tayo mag-birthday, at yung biyaya ng Panginoon ay nandito pa sa aking katawan. Makikita ko rin ang kaligayahan sa buhay, pero maligaya naman ako sa ginagawa ko, at umaasa ko na mayroong mabuting kahihinatnan o good result sa bawat lakad na aking tinatahak. Mga kalahi, siguro dito ko nawawakasan ang vlog na ito. Kung nagustuhan nyo po ang video nito, bigyan nyo ko ng thumbs up, at kung bago nyo pa lang napanood ang aking vlog, mag-subscribe na po kayo at i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload na video ko. Ilang araw na lang uwi na tayo ng Pilipinas. Kaya ito muli ang Upward Man ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama, at naglalakad ako tayo sa Ewa Beach, Honolulu, Hawaii. Nagsasabing mayari na, pag-asatin. Paalam, bye.